Tayo po yung magsitayo para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Psalms 96 verse 1 to 13. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord, and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor Him and majesty are before Him. Strength and glory are in His sanctuary. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come to His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world is firmly established, it cannot be moved. He will judge people with equity. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees and of the forest sing for joy. Let all creations rejoice before the Lord, for He comes. He comes to judge the earth. He will judge the earth, the world in righteousness, and the people in His faithfulness. Hello, magandang umaga po sa kanila. Manatili po tayo nakatayo. Lord, maraming salamat po. Kami po iyong gabayan at pupurihin ka namin sa araw na ito, sa amin pong gawain na ito sa araw ng linggo. Kami po ay nagpupuri sa iyo. Salamat sa iyo sa mga ibinibigay mong kalakasan at anumang kaligtasan sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa lahat ng crossover Christian Family Church. Maraming salamat po sa iyo. Kami po ay dumadalangin at unang-una sa lahat, pangunahan mo kami at pupurihin ka namin at susunod kami sa lahat ng utos mo po, Lord. Lord, salamat po sa umagang ito. Kami po ay magpupuri ang bawat isa sa amin po at bawat isa sa aming mga kaligtasan ay aming hinihiling sa iyo. Lahat po ng anuman may mga karamdaman, ikaw po ang tanging namin hinihilingan ng kagalingan. Maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay iyong gabayan at pinapasalamatan sa iyong kadakilaan. Maraming salamat po, Lord. Sa umagang ito, iyo pong gabayan ang unang-una ang aming pastor sa kanyang pananalita po rito at saka yung mga music at ang bawat nagsasalita dito sa iyong harapan. Lord, thank you po sa kalakasan ng bawat isa, sa bawat pamilya. Maraming salamat po, Lord. Sa aming tanging dalangin namin, maraming salamat po. Morning, CCFC. Handa na po ba ang lahat ng pupurihan ng ating Panginoon? Sigaw nga po ng isang hallelujah! Ganito, sabihan niyo po ako pumalakpak at awitin po ang kantang ito. There is freedom where the Spirit of the Lord is. There is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Where the Spirit is, here let there be freedom. Let there be freedom.
afraid. Into the wild and don't be afraid. Running through our darkest spaces, graces waiting for you. Dance like Louis has been lifted. Graces waiting for the Spirit of the Lord is there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Where the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Bring all of the burdens, bring all of the sorrow. Come back to communion, come back to the start. Running through our darkest spaces, waiting for you. Dance like Louis has been lifted. When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Prison shakes at the sound of Jesus' name. Lights me whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shakes at the sound of Jesus' name. Lights me whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shakes at the sound of Jesus' name. Life made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shakes at the sound of Jesus' name. Life made whole, hearts awake at the sound of Jesus' Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom.
pagkakataon na ito. Habang inawit ito, ating itong kanta to. Ngayon po natin, sino mga katabi natin, kung ano man po nangyari sa paligid. I request everyone to take this opportunity na usap tayo sa ating Panginoon. Speak to Him. Surrender natin lahat ng burdens natin. Surrender natin lahat ng mga bumabagabag, nagpapabigat sa ating mga puso. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Drench my soul as mercy and grace unfolds. I
Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty Jesus, still within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like the rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Naiiyak ko po ang bawat isa po. Bawat isa. I-surrender niyo lahat. I-surrender niyo lahat kay Jesus. Lahat na nagpapabigat sa inyong mga puso. Lahat na napumipigil sa inyo. Na mas lumalim pa sa pananampalataya. Naiiyak ko po kayo. I-surrender niyo lahat. Bigyan niyo lahat kay Jesus. Hayaan niyo sa pagkain. Lahat sa mga pagkain. Open niyo na kay Jesus. Sa inyo ang mga puso ninyo. Hayaan niyo na si Jesus na magbigay ng kapayapaan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, pinakamataas sa papuri at pasasalamat, Panginoon,
sa iyo lang lamang, Panginoon. Lahat ng parangal, lahat ng papuri, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Ito ang at maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Jesus. Diyos na dakila, sa umaga na to, hallelujah. Truly, Panginoon, ay sa iyo namin binabalik lahat ng papuri pagsamba. And sa umaga po na to, naniniwala po ba tayo na ang ating Diyos ay Diyos na nagbabago ng puso? Diyos na nagbabago ng buhay? Amen. So whatever you are in the past, ang Lord kayang-kaya kang baguhin. That's why sa umaga po na to, bago po tayo dumako sa atin pong Word of God, makakarinig po muna tayo ng isang testimony po mula po kay Brother Justin Abenohar. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Brother Justin. Okay, muli po, magandang araw po. Nais ko lang po sanang magbigay po ng testimony kung paano po ba nakatulong yung CCFC sa patuloy po na pagkilala ko po kay God. So, ayun po, bago po ako nagkaroon po ng chance po na makapunta po dito sa CCFC, nagkaroon na rin po ako ng mga church, which is yung sa Angat po. Sa church po na yun, nagsishare din po sila ng Word of God. And yung mind ko po nun kasi masyado pa pong bata. So, wala po akong ibang ginawa nun kundi maglaro, magingay. So, hindi ko po masyadong nare-realize kung sino nga ba si God sa buhay ko. So, yun po. Tuwing nagsishare po sila ng Word of God, wala po akong ibang ginawa kundi maglaro. Kaya tuwing nagkakaroon po kami ng problema nun, tawag po ako kay God lagi. Like, Lord, bakit po? Bakit po parang sobrang bigat? Like, apakaraming beses ko pong nilapit sa inyo yung mga problema po na yun, pero bakit wala pong nangyayari? So, nung mga panahon po na yun, unti-unti pong nawawala yung faith ko po kay God na nakatatak na po sa isip ko kung totoo po ba talaga siya. And dumating po yung panahon na nag-grade 6 po ako, and doon ko po naging kaklase si Kate Ann po. One time po, inaya niya po kami nila Maymay, sabi niya po sa amin, tara church tayo. So, tinry po namin. Unang punta po namin dito sa CCFC, sa Sunday school po kami napunta. And pagkatapos po ng Sunday school po na yon, nasa puso ko po, sabi ko po, bakit parang ang gaan? Bakit po parang ang saya po na makarinig po ng Word of God na naiintindihan ko na po talaga siya? And dahil po sa sobrang saya po nun, pinagpatuloy po namin. Dahil po sa mga pastora at pastor po, na lagi po kaming wina-one-on-one talk po, unti-unti po akong nalilinawan na hindi lang po pala Savior si God. Kundi siya po yung dahilan po kung bakit po tayo nandito. Siya po yung gumawa po ng lahat. So, nalinawan din po ako na lahat po pala ng pagsubok ay may purpose. Lahat po pala ng problema na binibigay po sa atin ni God is, kumbaga parang process lang po ng pagkilatis niya po sa atin sa mga bagay po na hinihiling po natin sa Kanya kung karapat dapat po ba talaga tayo. So ngayon po, kaya ko pong ipagsigawan na dati po nagkamali po ko na sa lahat po ng problema hindi po tayo dinitinggin ni God, kundi ginagamit niya lang po tayo para po patunayan po sa ibang tao na dahil po sa mga problema na yun, nakikilala niya po tayo ng lubos at binibigay niya po yun. Kaya sobrang pasasalamat ko po talaga kay Lord na dinala niya po ako sa church po na to, which is yung CCFC po. Dahil ito po yung dahilan kung bakit po namulat yung mga mata ko. Di lang po yun, nagbigay din po to ng mga kaibigan, gabay, at lalo na po na inspirasyon na tumutulong po sa akin na patuloy pong tahakin po yung tamang way na naaayon po kay God. So,
napakarami ko po talagang natutunan sa tulong po ni Lord at ng CCFC po. At masasabi ko po na ipagpapatuloy ko po yun. Dahil alam ko po na nasa tabi ko po si God and nandito po yung CCFC para po tumulong po sa akin. At lalong-lalo na po yung mga pastor at pastora po na handa pong mag-guide. Na handa pong mag-guide para po mas makilala pa po namin mga kabataan kung sino po talaga si God sa buhay namin. At kung ano nga ba talaga yung purpose namin dito po sa earth. And yun lamang po at maraming salamat po at muli po masaya po akong naging bahagi ng first anniversary po ng CCFC. To God be the glory. Sa pangapalakpak sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya po, huwag nating isipin minsan parang sa ating pong magpagpagal ay walang nangyayari, no? Praise God. Hallelujah. Ako po, tuwan-tuwa po ako nung anniversary sapagkat, alam niyo, hindi ko tayo pinagkulang ng Panginoon. Amen? Katulad ng message ko po sa lahat, sabi ko, na-enjoy ko yung presence ng Panginoon. Yung pong binusog tayo ng Panginoon ng Word of God, bless na bless po ako dun sa Word of God na narinig natin. No? At the same time, na-bless din po ako dun sa mga service na ginawa ng mga kapatiran, no? Yung pong talagang without any reservation, no? Mga pastor, naglilingkod, no? Tumutulong. Sila Kuya Ben nga, no? Halos hindi na nasama sa picture, no? Hindi lang po 'yon, pati ho yung pagkain, no? Sarap. Palakpan nga po natin ang Panginoon doon. Hallelujah. Praise God. Kaya nung bago po kami umalis, kami ng tanong kila Pastora Cecil, kumusta po yung ating budget? Kakasya pa ba? Kasya ba? No? Wala ba tayong liabilities? Wala ba tayong utang na iwanan doon sa ating venue? Sabi po niya, wala naman. Praise God. Kaya po, napakabuti ng Panginoon. Amen! Praise God. So, ngayon po, ating pong tatalakayin ang isang mensahe na kung saan ang patuloy pong pagsulong ng gawain ng ating Panginoon. Kapon po, minarapat ng Panginoon na kami po ay makapunta doon sa San Vicente. Na yung pong may-ari no, na classmate ni Brother Jason, praise God, napakalambing. Ibig sabihin, yung presence ng Panginoon naroon. At yun nga po, dapat hindi kami kasama ron. Pero sabi ko nga sa sarili ko, walang aksidente sa Panginoon. Niloob na makasama kami ron. At ako rin po ang tumayo ron. At ang isa pong maganda ron, mga kapatid, welcome na welcome po tayo. Kaya po, next Saturday, sabi niya, dali niyo ang full band. Purihin ng Panginoon. No? Kaya po, pwedeng lahat. No? Pwedeng lahat sumama ron. At ang isang iniling ko doon, merong gitarista at yung pong drum set natin na maliit, pwede na natin gamitin doon. Bagamat konti pa ho sila ron, pero sabi niya, mag-iimbita ako. No? Mag-iimbita raw siya ng marami. At loobin po ng Panginoon, baka hindi lang yung branch na yon ang pwede natin isakatupan ng gawain ng Panginoon sapagkat meron na po siyang 5. Bata pa ho, yung may-ari. No? Classmate na nga lang po ni Brother Jason eh. Pero purihin ng Panginoon, winelcome po nila ang salita ng Panginoon. Isa pa nga palakpak sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi ho tayo nagsisiksik sa kanila ng gawain ng Panginoon, kundi sila mismo ang nag-welcome sa atin. No? Sila mismo ang uhaw na makarinig ng salita ng Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, the harvest is plentiful, but the workers are few. No? Hinog na ho, mga kapatid, na makarinig ng salita ng Panginoon ang mga tao. Uhaw na ho sila. At kinakailangan na lang po, ikaw, ako, tumugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Tandaan po natin na walang pinipili ang Diyos na maglilingkod sa Panginoon. Huwag mong sabihin na hindi ka nakapag-aral, huwag mong sabihin matanda ka na, huwag mong sabihin bata ka pa, mga kapatid. Sabi po ng salita ng Panginoon, sabi mismo ng ating Panginoon, sino ba ang naglalagay ng mga salita sa iyong bibig? Sabi po kay Jeremiah, nung si Jeremiah po ay alos ayaw tumugon sa panawagan ng Panginoon sapagkat sabi ng Panginoon sa kanya, bata ka pa lang, pinili na kita, tinawag na kita, kaya humayo ka. No? Ako maglalagay ng mga salita sa iyong bibig. Kaya wala ho tayong dapat ikatakot. Hayaan po natin ang resulta sa Panginoon. Amen po ba? Bagamat malaking bahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, pero tandaan po natin, iwanan natin ang resulta sa Panginoon.
No? Iwanan po natin kung anong mangyayari doon. Kung tutugon sila o hindi ang malaga, naihayag po natin ang salita ng Panginoon. At niloob din po ng Panginoon nakaraan, pumunta po kami sa patay, hindi natin kilala yung patay, no? Hindi natin kilala yung kaanak. Pero nakapagmensahe po tayo doon. Andun po si Sister Delia, siya po naging host natin. Loobin ng Panginoon, no? Na magkaroon po ng gawain doon. Napakarami po. Napakarami po nung nandoon na tao, mga kapatid. Kulang pa ho tayo sa dami. No? Baka ho, 3 tayo, 2 tayo ang bilang sa dami ng tao ron. Bagamat liblib po yung lugar, parang sulok, pero napakaraming pong tao. At sabi nga po sa mga feedback na narinig ko sa mga kasama natin, nakikinig daw po yung mga taong naroroon. Kahit nga ho sa closing prayer, pati lahat ng tao, mga nagsusugal doon, nag-lay hands doon sa mga mag-anak, no? Pinag-pray po sila. No? Sumama po lahat ng tao ron, parang ipanalangin yung birib na pamilya. Purihin ng Panginoon. Kaya po, hindi matitigil ang gawain ng Panginoon. Pwede hong tumigil ang tao, pero ang gawain at ang kalooban ng Panginoon, wala hong pwedeng humadlang. Kahit to ang kampo ng demonyo, buong pwersa ng demonyo, wala hong pwedeng magsarado nito. Amen po ba? Laging inuulit kapag ang Diyos po ang nagbukas ng pintuan, wala pong pwedeng magsara. Kapag ang Diyos po pinagpala tayo, no one can pin us down. Wala hong pwedeng magbaba sa atin. Habang ang buhay po natin, pinamamahalaan at nahawakan ng ating Panginoon. Isa pang palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Excited po ako mga kapatid. Excited ako. Sa ginagawa ng Panginoon. Kaya po, sa susunod na Sabado, kahit ilan daw tayo pumunta ron. No? Yun nga lang po, nagiging, concern natin minsan sa sakyan. No? Sa San Vicente po yun, mga kapatid. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, closing prayer na tayo. Praise God. Hallelujah. Ito po, pagsulong ng misyon o pag-abot ng mga bagong komunidad. Ang sabi po sa English, advancing the mission, reaching new communities and ground. You know po, no? Pagsulong sa mission, pag-abot ng mga bagong komunidad o advancing the mission, reaching new communities and ground. So, kung ating pumabasahin ng Marcos, chapter 16, verse 15, pwede ho tayong tumayong lahat. Tayo ho tayong lahat. Sige po. Ang sabi rito sa Marcos 16:15, sabay niyo po ako sa pagbasa. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sabihin, lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mababautismuhan ay maligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Verse 17, ang sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalang ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sila ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. At ulit po natin sa Acts, sa Gawa, chapter 1, verse 18. Sabay-sabay po tayo. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pinagpala na po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po sa mandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po naniniwalang pinagpala mo na ang bawat sa puso amin. Sa panambahan pa lang po namin, naranasan namin ang presensya mo, Panginoon. At patuloy ka pong kikilos, O Lord God, kasangkapanin mo ang mensaheng ito, O Lord God, nang may kapangyarihan, makarinig kami ang lahat may pandinig, Panginoon, at hinahayaan po namin ang Santong Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, O Lord God. Hallelujah. Hipuin mo ang bawat puso, kaluluwa ng mga taong narito, bata, matanda sa lugaring ito, Panginoon, wala ka pong lalagpasan. Purihin ka, dakilain ka, sa umaga pong ito, sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. Praise God. Praise God. Sa mensaheng ito nating binasa, mga kapatid, pinapakita rito, pinapatunayan, na kailanman ang Diyos, o na tinawag tayo ng Diyos, o ang simbahan ay tinawag ng Panginoon, tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon, kailanman, mga kapatid, ang simbahan ay hindi upang manatili lamang po, mga kapatid, no, sa four corner ng simbahan ito. It's not only concise. Ang simbahan po is not only concise in the four corners, no, ng simbahan, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, hindi lang po tayo nandoon sa loob ng iglesia, kundi, o sa gusali, tinawag niya upang sumulong, mga kapatid, mangwasak ng mga hadlang at pumasok sa mga bagong teritoryo, dala ang mabuting balita. Dala ang mabuting balita.
Kaya po, sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoon, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Ando po ang ating mga tatalian dito sa lupa ay tatalian sa langit. Ando po ang ating pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan sa langit. Ibig sabihin po mga kapatid, anumang kalooban na ating pong pinahintulot na mangyari sa lupa, pahintulutan po sapagkat yun kalooban ng Diyos sa langit. Amen po ba? That's why meron po tayong karapatan to declare and decree, mga kapatid. Ideklara po natin ang kalooban ng Panginoon, deklara natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, at ating pong i-decree, ano po sabihin? Ipatupad, mga kapatid, kung anong kalooban ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot, sapagkat sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kung makita po natin sa Mateo chapter 28, verse 19, sabi ron, 18, lahat ng kapangyarihan ay pinagkaloob na sa akin. Mga kapatid, bakit sinabi niya yun? Kasi ang unang Adan nabigo sa plano ng Diyos para sa kanila. Kaya ang tumawid po, ikalawang Adan, walang iba kundi ng ating Panginoon. Kaya sabi ron, sapagkat ang tao po, ginawang tagapamahala sa mundong ito nang nilikha si Adan at Eva. Sabi niya, let them rule. Sabi po ng Genesis, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 1, babalikan po natin doon. Maghari sila, mamahala sila. Kaya nga, linagyan ng pangalan ni Adan ang mga hayop. Kung anong pangalan nakikita natin ngayon, yun po ang pangalan na binigay ni Adan. Replenish the earth, sabi po ron mga kapatid, punuin nyo ang mundo. Bungkalin nyo, develop, no? Ang kalupaan, taniman nyo. So makita po natin, ang tao, ang pinamahala ng Diyos sa lupa, pero nabigo po sila. Kung kahit ang ikalawang Adan, mga kapatid, binawi niyang kapangyarihan yun dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan, binawi uli yun ng ating Panginoong Hesus. At ngayon, sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan nasa akin, humayo kayo. Ibig sabihin, binibigay na po sa atin uli ang kapamalaan. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Hallelujah. Kaya meron po, huwag mong babasta-basahin ang iyong sarili, kapatid. Kaya po, ang pinakamalakas na tao sa mundong ito, talo siya ng pinakamahinang demonyo. Pero ang isang pinakabatang Kristiyano, talo niya ang pinakamalakas at makapangyarihang demonyo. Bakit po? Ang sabi po ng 1 John 4:4, greater is he who's in you than he that is in the world. Amen po ba mga kapatid? Mas makapangyarihan ang Espiritong nasa iyo. Sino yun? Nanaan si Kristo sa buhay mo kaysa sa kapangyarihan ng sanlibutan ito, mga kapatid. Grabe, di ba? Kita po natin posisyon natin bilang mga mananampalataya. Kaya huwag mong babasta-basahin ang sarili mo, kapatid. Huwag kang pabubuli. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabubuli. At huwag mong titingnang maliit ang iyong sarili. Amen po ba? Hindi ka basta-basta, hindi ka just-just, kapatid. Hindi ka tira-tira. Mukha lang po tayong talunan, mga kapatid. Mukha lang tayong mga loko-loko. Pero nasa atin po ang huling halakhak. Amen po ba? Praise God. Nasa atin po ang huling halakhak. Magsitawan na ho ang lahat ng dininiwala sa Panginoon. Lahat ng tumatanggi sa pamahalaan ng Panginoon. Magsitawan na silang lahat. Pero sa huling pagkakataon, mga kapatid, tayo ang tatawa. Tayo ang magsasaya. Pero mga kapatid, meron tayong tungkulin habang nandito tayo sa lupa. Amen po ba? Ano yun? Ang pagsulong. Ano po yun? Pagsulong ng misyon at pag-abot ng mga bagong komunidad, advancing the mission, reaching new communities and ground. Kaya po ulitin ko, hindi kailanman tinawag ng Diyos ang simbahan upang manatili lamang sa loob ng 4 na sulok ng gusaling ito, mga kapatid. Tinawag niya tayo upang sumulong, mangwasak ng mga hadlang at pumasok sa mga bagong teritoryo, dala ang mabuting balita to declare and decree. Number 1, mga kapatid, ano po ang layunin kung bakit tayo po inatasan ng Panginoon? Ito po ay paglabas sa ating comfort zone. Minsan po kasi pagka-Kristiyano tayo, parang, okay na, bahala na sila dyan. Iba? Parang nabubuhay lang po tayo sa sarili natin. Parang ang blessing para sa atin na lang, mga kapatid. Parang entitled nga tayo, minsan yung pong overemphasize na, hindi natin nakikita, nagiging bulag na tayo, nagiging manhida tayo sa kapaligiran, wala tayong pakialam. Hindi po ganoon ang Kristiyano, mga kapatid. Kaya po tayo tinatawag na ilaw. Ano po ang ibig sabihin ng ilaw? Nagliliwanag tayo sa dilim. Anong ibig sabihin ng asin, mga kapatid? Tayo ang preservative. Alam niyo po bang asin? Preservative yan sa mga nasisira na mga corrosion, no? mga isda na nasira. At tayo po yun, mga kapatid, preservative tayo ng mundong ito. Kaya kapag tayo nawala na rito, mga kapatid, maghahari ng kadiliman. Pagka dumating na po yung rapture, andun na po yung Antikristo. Siya na ang mamamahala sa mundong ito. Sapagkat wala nang liwanag, wala nang asin. At tayo po yun. Inahanda tayo ng ating Panginoon. Pero habang nandito po tayo, sabi mo sa katabi mo, meron kang tungkulin, kapatid. Meron kang responsibilidad. Huwag niyo po akong tingnan. Sabihin mo sa katabi mo, no,
Opo, alam ko na yung ginagawa ko. Ewan ko po sa inyo. Praise God. Hallelujah. Kaya po minsan marami mga Kristiyanong complacent na lang. Ano po yung complacent mga kapatid? Passive na lang. Yung complacent, okay, Kristiyano na ako, darating ng Panginoon, wala na akong gagawin. Hindi po ganun kapatid. Meron tayong tungkulin. No? Yung passive, naniniwala kang meron tagapagligtas, naniniwala kang may kahatulan, naniniwala kang mahal sila ng Panginoon, pero ikaw wala kang ginagawa. Yun po yung passive na Kristiyano. Hindi po tayo gaganon. Hindi lang po tayo upo doon. Panunuorin na habang ang mga tao ay napapahamak pupunta ng impyerno araw-araw. Hindi po tayo ganun mga Kristiyano. Kaya po, laging iuulit kapag ang isang simbahang hindi humahayo, siya mismo ang dapat hayuin. Hello? Nandiyan ba kayo? Kapag ang isang Kristiyanong hindi humahayo, gumaganap ng panawagan ng Panginoon, dapat yun ang share ng salvation, ng kaligtasan. Maaaring hindi paligtas yun. Hello? Dahil wala siyang pakialam sa kanyang komunidad. Sabi mo sa kate mo, meron tayong pakialam, mga kapatid. Meron tayong pakialam. Hallelujah. Pagka sinabing comportion, mga kapatid, ito yung kaginhawaan, kabanatagan, kasanayan, hasnan, no? Mga bagay na nakasanayan mong gawin kung saan kampante ka na. Yun po yung comportion. Dapat po umalis tayo. Di ba yung message nung nakaraan? Yung familiar. Leave the familiar, mga kapatid. Yung nakasanayan mo na. Kaya po ang buhay Kristiyano may challenge yan. Hello? Kapag ikaw ayaw mo ng challenge, kapatid, hindi magiging masaya buhay mo. Kaya po, ang buhay Kristiyano puno ng challenge, pero puno din po ng pangako ng ating Panginoon, pagsama ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon doon. Hallelujah. Praise God. Kaya po sabi ng Acts 1:8, but you receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ano po ang relevant nito sa ating tinatalakay ngayon, mga kapatid? Kung babasahin po natin sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog, ano po natin ng isa, laktaw natin ng isa, ayan. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pagka sinabi pong Jerusalem, ito yung sentro ng kanilang kinaroroonan kung saan ka naroroon. Kaya po si Pablo nang siya po ay nagkaroon po ng 3 missionary journey, lagi po siyang umuwi sa home church niya, yung Jerusalem. Ito po yung ating Jerusalem. Palakpang po natin ng Panginoon. Meron po tayong mga outreach, San Rafael, North Caloocan, at Bacaho, San Vicente. Magbuksan na rin po yan, mga kapatid. Ang Paumbong, yan ang mga outreach natin, pero ang Jerusalem natin ito. Pero tayo mga Kristiyano, kapatid, ang Jerusalem natin, ang ating mga bahay. Hello? Kala nyo, makakaligtas kayo. Mga bahay nyo, minsan po naniliglik natin yung mga bahay natin. Kapag ang isang bata, lalo ang mga youth, utusan mo napakasipag simbahan. Pagdating sa bahay, ayaw maghugas. Hello? Dapat po dala-dala natin ang buhay sa simbahan, dala-dala natin sa bahay natin. Hello? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Pagdating sa bahay, napakasipag mo. Pero nung sa simbahan ka, sobrang sipag mo. Pero pagdating sa bahay, napakasipag mong matulog. Ay, sorry. Hindi po. Praise God. Hello? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po yung Jerusalem. Ano po yung Judea at Samaria? Ito po yung pagpapalawak ng misyon sa mga karatig lugar at maging sa mga taong may ibang kultura. Kaya po hindi lang po mga Pilipino ang ating inaabot dito. Kahit iba-iba pong kultura, iba-ibang kinagisnan, ibang kinalakihan, ibang kulay, mayaman, mahirap, may ipin o wala, may buhok o wala, may nakapag-aral o hindi, mayaman o mahirap, lahat po ito, mga kapatid. Wala pong iniit sa pera at walang favoritismo ang Ebanghelyo. Ito po'y para sa lahat. Sabi mo sa kapatid mo, para sa lahat. Kaya huwag kang maninili, kapatid. No? Para sa lahat. Praise God. Hallelujah. Maging sa mga taong ibang kultura o itinuturing na kaaway, kapatid, hindi lang yung mga malalapit sa'yo. Ay, napakabait mo. Samantalang yung nangaaway sa'yo, minsan ano po sabi natin? Diba, mga ganun mga madapa ka sa atin. Diba? Minsan ganun po yung ating mga dalangin sa mga nangaaway sa atin. Pero sabi nito, bless those who persecute you, mga kapatid. Pagpalain mo ang mga musik sa'yo, ipanalangin mo sila. Sabi po ng Biblia. Kung nagugutom, pakainin mo. Kung walang damit, damitan mo. Bakit po? Kasi kapag daw po ganun ginawa natin, minamahal natin mga nagmamahal sa atin, para kang publikano. Alam yung publikano? Tax collector. Alam yung tax collector? Knock, knock.
bahay niya sa kuryente, anak, pakisabi doon sa naniningil, wala ako. Mama, sabi ni nanay, wala daw po siya. Yung tax collector po, masaya yan pagkalalo yung sa mga 5-6 o yung mga, di ba, yung mga, ano yung tawag to, yung mga appliances, di ba? Tuwang-tuwa yan pagka nakapagbibigay ka, pero pagka hindi na, halos sumpahin ka na, hello, nandyan ho ba kayo? Yan daw po yung tax collector. Para daw tayong publikano kapag minamahal na natin yung mga nagmamahal sa atin, ano sa pera natin yung mga naaway at hindi natin taste sa ating mga pagtanggap. Hello? No? Hindi natin siya matanggap, no? Dahil sa kulay niya, dahil sa amoy niya, dahil sa kanyang nakaraan. Yun po minsan ang dilubyo ng isang simbahang hindi umaabot sa lahat ng antas ng tao, mga kapatid. Nandiyan ho ba kayo? Kaya po, yung pong huli, sabi doon, hanggang sa kauli-uli ang bahagi ng lupa, digang misyon. Ang ebanghelyo po ay para sa lahat ng lahi, kultura, bansa, sa buong daigdig. Buong daigdig po yan, mga kapatid. Kaya ho, hindi tayo basta-basta pupunta sa ibang lugar kapag ikaw mismo hindi ka naggamit na kasangkapan sa pamilya mo. Hello? Kapag ikaw hindi ka naging kagamit-gamit sa simbahan mo, paano ka nga hayo sa labas, dito nga hindi ka naging epitigo. Kaya dito pa lang po, sabi mo sa kanila mo, paggamit ka na, kapatid. Oo. Paggamit ka na kay Lord, no? Alam niyo, kapatid, pag hindi natin pinapagamit ang buhay natin kay Lord, makinig po kayo. Pag hindi natin pinapagamit ang ating buhay sa Panginoon, iba ang gagamit niyan. Dalawa lang ang pwedeng gumamit ng buhay natin, either ang Diyos o ang kaaway ng Diyos. Kaya ang idleness, kapatid, yan po ang isang sumisira ng ating pananampalataya o ng ating pagiging effective sa gawain ng Panginoon bilang tinawag ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya maging maingat po tayo sa mga kinahumalingan natin, mga bagay na ginagawa natin. Pasensya na ka sa paggamit kong kinahumalingan. Minsan pong, ano ka ba, alas 6 na kinakailangan ko na makinig ng radyo. Okay, makinig ng balita. No? Para bang nagmamadali kang umuwi para makinig ng balita. Hello? Andyan ho ba kayo? Nauhumaling po tayo minsan sa mga ganung bagay. Sandali lang po ha. Okay po ba? Pwede matang uminom, hindi naman bawal yan. Number 2 na ho tayo para mabilis. Ikalaw po, ang habag ni Kristo. Kaya po sa ating pong pagsulong, mga kapatid, napakalaga sa pagsulong natin sa mission at pag-abot sa mga bagong komunidad, advancing mission and reaching new ground, mga kapatid. Napakalaga na ang dahilan kung bakit tayo maabot dahil po doon sa biyaya ng Panginoon. It is the grace of God. Yung biyaya ng Panginoon ang siya nagiging dahilan. Nakikita mo sa iyong sarili kung paano kang kinahabagan ng ating Panginoon. Kasi the more na susukat mo kung paano ka minahal, tinanggap, pinatawag ng ating Panginoon, kapatid, ganun ang halaga na kaya mong ibigay sa Panginoon. That's why yung babaeng merong inaalinan ng 7 masamang espiritu. Di ba? Nung siya po'y pinalaya ng ating Panginoon, ang ginawa niya, binasag ho niya yung pabango. Alam niyo po ba ang pabangong ito? Gaano kahalaga? 1 taong sweldo. Binasag ho niya para po ipahid lamang sa paan ng ating Panginoon. Kaya tinutulig siya ni Judas sayang sana kasi sino ba si Judas? Siya po yung ingat yaman. Siya ang secretary ni Jesus. Treasurer. Nga, ingat yaman. Treasurer. Hindi pala secretary, sorry. No? Siya kaya sabi niya, sayang, sana yung pinambili mo pinambili dapat lang. Pero sabi po ng Panginoon sa mga disipulo niya, yung ginagawa niya is a memorial sa mangyari sa akin. Ngayon pa lang ginagawa niya na. Praise God. Kaya nasulat yun Kaya alam niyo ba, hindi kinakailangang isulat lahat ang ginagawa natin para sa Panginoon. Amen po ba? Pero meron po siyang book of remembrance. Palakpakan po natin ng Panginoon doon. Hallelujah! Kaya nga po kahit yung mga luha natin, sabi niya sa Revelation, meron siyang bayal No, yung lalagyan ng luha mo, kung anong iniluha mo sa Panginoon, kapatid, dating panahon,
tutuparin ng Panginoon yung mga luha na sasagutin ng Panginoon at papaliwanag niya siyo kung bakit yung mga luhang yun ay iniipon niya. Kaya walang sayang sa Panginoon. Sabi mo, walang sayang sa Panginoon. Walang sinasayang ang Lord. Amen? Walang sinasayang ang Lord, mga kapatid. Kaya ulit mo sa kasama mo, huwag mo sayangin ang buhay mo. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya po, ang mabisang pag-abot sa isang komunidad ay ang nangangahulugang titingnan natin ang gamit sa gamit ang puso at mata ng ating Panginoong Yesus. Sa magitan ng kanyang pananaw, nakikita natin ang mga tao hindi bilang hadlang, kundi bilang mga kaluluwa na nangangailangan ng pagmamahal at pag-unawa. Kapatid, paano tingnan ang komunidad gamit ang mata ni Jesus? Tumingin ng may habag at malasakit, no? Yun po mga kapatid. Ano pong sabi ng Mateo chapter 9 verse 36? Nang makita ni Jesus ang maraming tao, nahabag sila dahil sila ay tulad ng mga tupa na walang pastol. Mga kapatid, dapat po ganun pananaw natin. Yung taong yun na walang pagkakilala sa Panginoon, sila po yung nawawalang pastol, naliligaw na pastol. At anytime, pwede po silang lapain ng asong ulol. Sorry po. Ng asong gubat. No? Sorry po. Patawad. No, ibig sabihin po yung mabangis na hayop po kaya yung askal, di po ba? Kaya silang lapain. Kaya yung mga bata, di po ba? Makakita kayo ng batang nasa lansangan na walang nag-aaruga ng nanay kung saan siya matutulog, kung kakain siya o hindi, maliligo siya o hindi, mag-aaral siya o hindi. Ganun daw po ang itinuturing ng ating Panginoon. Yung eyes of grace ng Lord, yung habag ng Panginoon nakikita niya. Dapat po ganun tayo. Bakit po? Kasi anytime, ang tao yan pwedeng mamatay, mayaman o mahirap eh. Hindi natin alam kung siya pupulutin. Kami po, nakatira kami dyan sa San Gabriel, mga kapatid. Minsan, yung namatay diyan, ang daming karwahe, ang daming tumutorotot eh. Minsan 3 banda. Minsan po doon yung kabaho niya bukas, nakita mo may hawak ditong pera, may hawak ditong rosaryo. Tapos po, ang ganda ng nakakarwahe siya. Pero ang tanong, saan kaya siya pupunta? No? Hindi po 'yun ang dahilan para pumunta sa langit eh. Ang ganda ng musileo, mga kapatid, marmol. Pero hindi natin alam kung ang kaluluwan saan pupunta. Yan ang nakakatakot, mga kapatid. Kaya hindi yaman, hindi pagiging religyoso ng tao'y maliligtas sa apoy ng impyerno. Maliban na kakilala siya, tanggapin niya si Jesus bilang, sabi nga kanina, hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon ng kanyang buhay. Minsan po kasi ginagawa lang ng tao, para siyang bulkasil, si Jesus. Pagka may butas ang bubong mo, tatakpan mo. Diba? Yun po yung tagapagligtas. Nariyan pa ho ba ako? Kaya po itinuturo ng Biblia na tayo ay madalas tumingin sa mga panlabas na anyo, ngunit tinitingnan ng Panginoon ang puso. Kailangan nating iwaksi ang pagtangi. Kilalanin natin ang kanilang kwento, empathy, or understanding, mga kapatid. Upang epektibong makapaglingkod, kailangan nating unawain ang kanilang pinagdadaanan, pinagmulan, at pangangailangan. Quick to listen and slow to speak. Yun po dapat ang natin eh. Mandato tayo makinig sa kwento nila. Hello? Minsan di pa nakapagsalita, kwento ka ng kwento, hindi mo alam kung nangyari sa buhay niya. Hello? Tapos bye-bye, see you tomorrow. Hindi mo ganun, mga kapatid. Hindi mo nga alam kung papakamatay na yung tao eh. Di ba? Hindi mo nga alam, lunod na sa problema. Tapos ikaw salita ka ng salita. E minsan po, sabi nga, people doesn't care what we share unless they know, they feel that we care. Hello? Ulitin ko po yun. Ang hirap, Tagalog na, no? Hindi ho nila, wala ho silang pakialam kung gaano kaganda ang yung sinabi. Mas pinakikailan nila kung paano nila naramdaman ang pag-ibig na nagbumula sa iyo. Amen po, pag-ibig ng Panginoon. Kung paano mo ipinadama sa kanila, paano mo ipinakita. Faith in action. Hello? Parang hindi ko po alam kung galit na kayo sa akin. No? Ano po ba? Okay lang po ba? Hallelujah. Kaya po anong hakbang, mga kapatid? Maglaan tayo ng oras sa kanila kung paanong nakikisalimuha si Jesus sa mga tao. Kaya si Jesus, niusig siya. Biro mo, tax collector, makikain ka. Masama yan eh. Kung sa pinakamasama na yung tax collector na yon. Bakit mayaman? Si Nicodemus, sino po yung pinakamaliit? Si
Sakeo. Sino pinakamababang tao sa Biblia? Si Sakeo? Hindi. Si Nehemiah. Kantuhod lang. Ano lang ho yan? Nehemiah. Ano? Kasi ang kantuhod lang yung taas. Hindi ho. Si Sakeo ang nakita nating mababang tao. Praise God. Hallelujah. Pero alam nyo, mga sabi niya, nung nakakilala sa Panginoon, sabi niya, lahat ng ninako ko, ibabalik ko itong na makapat na beses. Grabe, no? Grabing conversion, no? Nung naramdaman niya po. Umakyat po siya parang sa Kamatsili para makita lang si Lord. Kamatsili, napakatinik noon. Kaya nakita siya ni Jesus, pinansin siya. Hoy, Sakeo, bumaba ka at pupunta tayo sa inyo. Kaya ho, nagsimula ang kaharian ng Panginoon sa bahay ni Sakeo. Dahil nagsisi siya, ibinalik niya yung kanyang mga ninakaw. Purihin ng Panginoon. Kaya ho, nakasalamuha si Jesus sa mga tao, makasalanan man o, di ba? Makita ho natin si Jesus, karamihan po ng mga pangit ang mga buhay, no? Si Pablo, mamamatay tao, di ba? Si Jacob, mandaraya. No? Ang dami po sa Biblia na kinahabagan po ng Panginoon. Nang na-meet nila sa Lord, na-encounter nila sa Lord, na bago po ang kanilang mga buhay. That's why mga kapatid, we have to bring Christ that people will have an encounter with the Lord, personal encounter sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Kaya po, kung saan magbuhos ang oras at pakinggan ang ating komunidad, ipakita ang pag-ibig sa gawa. Sa pananampalataya ay nagiging nakikita o nagiging isang mabisa, mga kapatid, kapag ito ay nilalakipan o sinasamahan ng konkretong gawa at kabutihan. So, doon po nagiging buhay ang pananampalataya natin kapag nilalakipan po natin ito ng habag, pagmamahal, gawa at kabutihan. Isa nga pong palakpak sa Panginoon. Ito po ang sabi ni Pablo, matindi si Pablo. Yung sabi ni Pablo sa unang Korinto 9:22, to the weak, I became weak. To win the weak, I have become all things to all people, so that by all possible means, I might save some. Ano po sabi sa Tagalog? Nakikibagay ako sa lahat ng uri ng tao upang mailigtas ko ang ilan sa kanila sa lahat ng paraan. Meron po kami naging bisita eh. Pumunta po kami sa isang swimming pool. Nakita ho yung medyo naliligo yung mga malalambot. Lalaki pero malalambot. Grabe ho yung mga bisita namin mga foreign. Nagpulasan sa ano. Napakarumi na daw ho ng swimming pool dahil lumusong itong mga taong ito. Hindi ho ganun ang ebanghelyo, mga kapatid. Hello, nandiyan ho ba kayo? Hindi ho ganun ang ebanghelyo. Hindi layo ang ebanghelyo sa kanila. Dapat nga silang kahabagan, dapat nga silang lapitan eh. Hindi mo sila lalayuan. Matatransferan daw po ng espiritu yung tubig. Dahil nandun yung lumusong yung mga malalambot na yon. Hindi ho ganun, mga kapatid. Meron po kami, nung kami po ay nasa Maynila, mga kapatid, yung mga mangangaral, alam nyo kung saan sila pumunta? Sa beer house. Hindi para uminom. Para sharean po nila yung mga taong naroon. At the end, mga kapatid, then, to make the story short, yung lugar na yun, naging simbahan. Grabe, beer house, naging simbahan. Ganun po, mga kapatid. It takes the heart of God, it takes the direction of God, it takes to hear the voice of God, it takes the leading of the Lord para po gawin mo yung mga bagay nun. Pero pagka walang leading ng Lord, mong gagawin yun, suicidal ang mangyari sa iyo. Nandyan po ba kayo? Dapat makahanig po tayo sa Panginoon. Higit sa lahat, yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, na inilalagay sa puso mo, kapatid, yun ang maggagabay sa iyo para magawa mong isang bagay na imposible. Na marahil hindi pa napagtanto sa isip mo, pero nagagawa mo yun dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. It is the love that constrained me, sabi po ng Biblia. Yung pag-ibig na siyang nag-drive sa akin para magawa ko isang bagay na ito. Nakikibagay sa lahat ng uri ng tao upang mailigtas ko ang ilan sa kanila. Sabi rito, ano ibig sabihin mga kapatid? Pag-aangkop, contextualization, hindi ito nangangahulugan na nagpapanggap ka o nawalan ka ng sariling identity. Ito ay ang pag-unawa sa kultura, pananaw at sitwasyon ng iyong kausap upang mas madali nilang maintindihan ang iyong mensaheng
dinadala para sa kanila. Ano po? Nangangailangan din po ito ng sakripisyo. Handa kang isakripisyo ang iyong sariling kagustuhan o karapatan kung ito ay magiging daan para matulungan ng iba. Antindi ng mga kapatid, no, meron pong pagsakripisyo. Alam ko po sa Domingo Compound, hindi ho matatawaran ang sakripisyong ginawa niyo na. Amen po ba? Lalo yung mga pastor natin, mga pastora natin sa lugaring ito, ang mga kapwa natin lingkod dito, marami na po kayong sinakripisyo. Pero yan po ay hindi isinasantabi ng Panginoon ng lahat na ngayon. Inahanda lang po tayo ng Panginoon ng mga gantimpala. Amen po ba? Nandyan ho ba kayo? Praise God. Kaya hindi kasama rito ang kasalanan. Ibig sabihin po, yung namuhay siya katulad ng mga barbaro, sabi ron, hindi po ibig sabihin, nakigawa siya sa kasalanan, nakipag-inuman siya. Hindi po ganun, kapatid. No? Hindi kasama ang kasalanan. Ang pagiging lahat sa lahat ay may hangganan. Hindi ibig sabihin, nito ay gagawa ka ng masama o makikisama ka. Iba ho yung makikisama sa makikisama. Iba ho yun. Kaya po sabi ng Romans, do not conform to the pattern of this world, but by, sabi ron, huwag kang umayon. Do not let the world squeeze you to its mold. Sabi po sa English Huwag pahintulutan na igaya ang mukha mo sa mukha ng mundo. Dahil kakaiba ho tayo, hindi tayo tagalupa, tagalangit tayo. Amen po ba? Sa mga sakit mo, tagalangit ka. Kaya huwag ka mag-isip at umasal pang lupa, kapatid, pang langit tayo. Tandaan po natin yun. Bagamat nakikibagay tayo sa kanila, hindi nangangahulugang ating pong yung dina-downgrade, ating pong binawater down natin yung salita ng Panginoon, binababa natin ang kwalidad ng salita ng Panginoon. No? Si Jesus nga bumaba, amen po ba? Diyos siya, bumaba siya, nakipamahin siya. Hindi natin maintindihan ang aso kung hindi ka magiging aso. Ganun din po ang Panginoon. Hindi niya maunawaan ang tao kung hindi siya naging tao. Naging tao siya para maunawaan ka, ikaw, ako. Kaya po sabi ng Biblia, He was touched in anything, mga kapatid. Pero sabi po doon, hindi siya nagkasala. So that, sabi doon, upang he can reach us, he can understand us, mga kapatid, maintindihan niya tayo kung anong kalalagayan natin. Kaya kung hindi tayo bababa sa level nila, kapatid, hindi natin maintindihan kung bakit ganun ang kanilang mga buhay. Hello, nandyan ho ba kayo? Nandyan pa ho ba tayo, mga kapatid? Praise God. Katlo na ho tayo. Malapit na ho tayo. Pagtatanim para sa kinabukasan. Ano ibig sabihin, mga kapatid, pagtatanim sa kinabukasan? Ito po yung matuto tayong ilakas natin, yung ating talento, yung ating oras. Dapat po ang mindset natin, may eternal bearing ito. Pagka sinabing eternal bearing, kapatid, yung hindi mo ginagamit ang iyong panahon, ang iyong oras, ang pera sa walang katuturan. Yun pong ibig sabihin. Nandiyan ho ba kayo? Hindi mo ginagamit ang buhay mo sa walang kwentang bagay na merong kabuluhan. Anong kabuluhan, kapatid? Na ang inisip mo, bakit mo ginagawa to? Dahil nais mong, bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagpapakasakit sa magtrabaho para yung mga pamilya mong hindi nakakilala sa Panginoon, gumagawa ka ng mabuti, pinagsisikapan mo para malaman nilang mahal sila ng ating Panginoon. Ano po yung anak namin, no? Kung mayroong mga nanay, tatay na nalulungkot dito, kami po nalulungkot din kami sa bunso namin. Kasi nga ho, nung ang biyanan ko natira doon sa bahay namin, 3 taon siyang hindi nakapagsimba. Siya ang bantay. Ang naging resulta ho noon, hindi na siya nagsimba hanggang ngayon. Nag-college na lang siya, hindi nagsimba. Pero nung isang araw, nilehans po namin sa gabi. Nung isang araw, nilehans siya ng mami niya. At alam niyo ba, nagpatugtog siya ng Christian na Tsaka naalala niya mga nakaraan. Daddy, ito yung ginagawa natin noon. Wala tayong halos pahinga sa buong linggo. Umaga, madaling araw, gigising kami. Tapos 3 service ang gagawin po namin sa buong gabi na ho kami. Minsan po yung flashlight pa namin sa namin, yung flashlight ng yung lighter. Para ho hindi kami mabunggo sa likod. Wala kaming ilaw sa likod eh. Ginagawa ho namin ilaw sa likod, yung lighter lang na may ilaw. Ginaganong-ganong ko sa likod. Tapos 7 ho kami sa sakyan. Tapos tatawid ho kami sa may Marilao, yung hanging bridge yan. Wala na ngayong hanging bridge yan eh. Tawiran ng may Kawayan at ng Marilao, boundary.
Sa Diyos po ang kapurihan, mga kapatid. Sa Diyos po ang kapurihan. Praise God. Hallelujah. Kaya ho, lahat ng yun, mga kapatid, yung ginagawa natin sa pamilya natin, pag malasakit natin, meron palang may bunga yun. Hindi lang natin alam na ang Diyos kinukurot niya yung mga puso ng mga taong ito. Hindi natin alam, hindi natin napapansin. Kaya sabi nga, ulitin ko kanina, gawin natin bahagi natin, yung hindi natin kayang gagawin ng Panginoon. Leave to God the result. Amen po ba? Iwanan po natin sa Panginoon ang resulta. Hallelujah. Tatapusin ko na ho. Tapusin ko na. Kasi titingnan na ako natin, kasi alis yata. Joke. Praise God. Sa pagtatapos po, tandaan natin, mga kapatid, na ang pagsulong ng misyon ay hindi laging madali. Diba? Hindi laging madali, mga kapatid. May mga challenges yan. May mga dumarating na pagod, takot, hamon, minsan kakulangan, pag-alinlangan. Ngunit, kapag nakita natin ang bunga, napapawi po ang lahat ng pagod. Di ba? Ang nanay, di ba? Siyam na buwan. Tapos, ang pinakakagalakan niya pagka yung bata lumuwal na, di ba? Ganun din sa atin, pagka nakita natin resulta, nagbubunga, nawawala yung pagod natin. Ako, pagod ako sa trabaho, pagka nakita ko yung apo ko sa bahay, wala yung pagod. Makipaglaro pa ako sa mga apo ko. No? Iba yun eh. Iba yung galak mo kasi nakikita mo yung apo mo, nakikita mo yung bunga ng ginagawa mo, mga kapatid, pagsikap sa pamilya mo. Kaya wag nating hayaan na manatili tayong nakatayo sa ating kinalagyan ngayon, mga kapatid. Sa ating pag-alis sa lugar na ito, tandaan natin na ang misyon ay hindi nagtatapos sa pintuan ng simbahan. Humayo tayo ng may katapangan, puspos ng Banal na Espiritu, kalakip ang pagmamahalan at habag. Isulong po natin, mga kapatid, ang misyon at sakupin natin ang mga bagong lupain para sa kaharian ng Diyos. Humayo, makbang at sumulong na tayo, mga kapatid, at abutin natin ang hindi pa naabot at magbigay ng patuloy na pag-asa sa mga taong ito. Maganda po tayo ngayon, maganda tayo. Baka may gawin ng Lord. Sabi po dito sabi ron, no? Ano ang ganap ng bautismo sa Espiritu? Sabi ron, mapuspos tayo ng Espiritu. Mga kapatid, ang kapuspusan ng Espiritu ang siyang magbubunsod sa atin, magdadrive sa atin upang ito'y pagmumulan ng lalong higit na pagmamahal, higit na habag ng Diyos na daluyan tayo, mga kapatid. Ano po ang sabi ng Lucas 11:13? Kung kayo'y masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Ano po ang kaibahan ng John 4:14 sa John 7:38? Ito babasahin ko sa English. But whoever drink of the water that I will give. Ito po yung conversation ni Jesus at ng Samaritanang babae. Sabi niya, but whoever drink of the water that I will give will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up eternal life. Ano po, nagbubunga ng buhay na walang gan. Ano po yung ibig sabihin ito, mga kapatid? Ito po yung personal encounter with the Lord. Ano po yun? Your own benefit. Alam niyo po ba yung balon? Balon to eh. Well spring of water. Sino makikinabang? Pamilya mo lang. Ikaw. Biho ba? Spring of water eh. Ito po yung nagpapatungkol dito yung kaligtasan, salvation. Di ba, pagka naligtas ka, ikaw lang nakikinabang, kapatid. Ikaw ang higit na nakikinabang lang, ang pamilya mo. 7:38, whoever believes in me, as Scripture said, rivers of living water will flow from within them. Ano pong Spirit? Sinasabi ni Jesus ito, baptism of the Spirit. Dadaloy ang Espiritu, river. Ano po yung river? Ilog. Pagka ilog ko, sino nakikinabang? Buong komunidad. Nandiyan ho ba kayo, kapatid? Iyan ang gusto ng Panginoon sa atin. Gamitin tayong kasangkapan para sa komunidad. Yung lalabas mo tayo. Hindi yung mangyari ito, kapatid, na hindi tayo makakapunta sa ibang mga lugar, sa Judea, sa Samaria, at the outermost part of the earth, kung tayo po ay hindi natin dala ang bautismo. When Jesus came on earth, mga kapatid, kinakailangan po niya magdepende sa banal na Espiritu. Nagsimula po ang kanyang ministeryo nang siya po'y bautismuhan sa tubig at ng Espiritu. Doon po siya nagsimulang magministeryo.
doon po nangyari. Kaya po, nagkatawang tao siya, nagdepende po siya sa kapangyarihan ng Espiritu. Bagamat siya, sabi ko ng Biblia, Diyos siya, pero hindi niya ginamit ang pagiging Diyos niya, namuhay siya bilang tao. Kaya nung siya ay binautismuhan, doon po nagsimula ang kanyang ministeryo. Doon siya pumili ng mga 12 disciple, doon ho nagsimula ang kanyang mga miracle, mga kapatid, nang siya ho nabautismuhan sa Espiritu Santo. Nandyan ho ba kayo, mga kapatid? Kailangan po natin yun. Sa pagsulong ng ating buhay pananampalataya, ikaw, ako, bata, matanda. Ano pong sinasabi po ng, wala ho sa ano ko yan sa aking lesson. Kung titignan po natin Joel 2:28. Joel 2:28. Ang Joel 2:28 sabi po, i-quote ko lang, in the last days, sabi po doon, I will pour out my spirit upon all flesh. Saan daw po? Sa lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat ng tao, bata, matanda, lalaki, babae, nakapag-aral, hindi lahat. Sabi ron, upon all flesh, I will pour out my spirit. At sabi rin po ito po i-kinote din sa Acts, chapter 2, verse 17. Ganun din po sinasabi ron, mga kapatid. Maganda nga sana kung mabasa natin Sa Acts na lang, kapatid, Acts 2:17. Gawa 2:17. Dito ko na utatapusin ang aking mensahe, mga kapatid. Acts 2:17. In the last days, I will pour out my spirit on all, sabihin natin, all people. Your sons and daughter will prophesy, your young men will see vision, your old men will dream dreams. Mga kapatid, kita mo natin, kakasangkapanin ng Panginoon, bata, matanda sa lugaring ito, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan. At ang isa pa, last na lang, pwede pa, last na lang, karugtong niyan, in context of this, mga kapatid, na binabasa natin, 2:39, ituloy mo sa 2:38-2:39. Yan pong context niyan ay makikita natin sa Gawa 38-38 hanggang 39. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin, and you will receive the gift of the Spirit. Tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu. 39. The promise, sabihin natin, the promise is for you and your children, mga kapatid. Sa lahat. Kaya kung babalikan natin yung text natin ganun sa Marcos chapter 16, sabi ron, pagsasalita sila ng ibang wika. Kaya po sa umaga pong ito, mga kapatid, dahil ko pong bigyan kayo ng hamon. Marahil ikaw ay tumanggap na ng bautismo ng Espiritu, pero minsan hindi mo na pa-practice. Kailangan i-practice mo po yan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po ng Jude 20, if you pray in the Holy Ghost, sabi doon, pinapalakas mo ang iyong buhay pananampalataya. Pray in the most holy of faith by praying in the Holy Spirit. Sabi, by praying in the Holy Ghost. At doon, pinapalakas mo daw po ang iyong buhay spiritual kapag ka ikaw ay nanalangin sa Espiritu. Papalakas mo ang buhay pananampalataya mo. Kaya huy, pinapractice yan. Ngayon, kung nais mo ng pagsulong sa buhay mo, kapatid, hindi ka pa tumatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, mangyari po sa umagang ito ay hinahamon kong tanggapin mo siya. Tanggapin mo ang banal na Espiritu. Ulitin ko, iba ho yung kaligtasan, iba ho yung bautismo. Nandiyan ho ba kayo? Ayon sa John chapter 4 and John chapter 7. Kung ikaw yung taong marahil hindi pa tinatanggap at nais mong paggamit ka sa Panginoon, sumulong sa pananampalataya, maging kagamit-gamit ka ng Panginoon ng buhay mo, habang tumutugtog po yung I surrender, pwede natin tugtugin yung I surrender. Pwede tayong tumayong lahat. At tinatawagan ko po, tayong lahat ay tumayo. Ngayon po, kung ikaw hindi pa nyo natanggap ang bautismo ng Espiritu Santo, hindi ka pa nag-speak in tongues, yan po yung initial, sabi doon, ang tawag dito, physical evidence, kapatid, ang bautismo. Hindi ka pa nagsasalita sa ibang wika na ito'y initial physical evidence, kapatid. Nais kong pumikit po tayo, itas mo ang kamay mo. Sige po, wala akong titingin. Kung nais mong lalo kang gamitin ng ating Panginoon, lalong dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyo, kasangkapahan ka ng Panginoon, mangyari pong itaas mo ang kamay mo.
Hallelujah. Lahat po hindi pa tumatanggap, no? Ngayon po tinatawag ko po yung mga leaders natin, mga pastor natin, kasama na pong misis ko, yung mga leaders natin na yung lahat po na nagtaas ng kamay, pwede po natin silang samahan. Hallelujah. Can we lay hands upon them? Hallelujah. Bibigay po ako ng signal. Hallelujah. Ang isang susi po upang lalo nating tanggapin ang Santong Espiritu, tiyakin natin na isinurrender na po natin sa Panginoon ang lahat. At sinasabi mo sa iyong sarili, from now on, Lord, hindi na akong buhay para sa akin, hindi para sa iyo na. At sa iyong kaparaanan, at sa iyong kalooban, sa iyong layunin, Panginoon, sa iyong purpose. Kung yan po yung sinasabi mo, kapatid, ito ang isang pangunahing step upang kumilos at punuin ka ng Espiritu Santo. Ano po ba ang Espiritu Santo, mga kapatid, na tayo po ay tatanggap ng bautismong ito, na ikaw mismo, hindi ang Panginoon ang magsasalita para sa iyo, kundi ikaw, sarili mong bibig. It is your choice na natanggapin mo ang kapuspusan ng Espiritong ito sa iyong buhay. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, yarabahanda, larabashika, rabahande. Yarabashika, rabahanda. Hallelujah. Sige po, purihin natin ating Panginoon. Oh, purihin ka, oh Diyos. Oh, purihin ka, hayaan mo sa iyong sariling bibig. Sa iyong sariling bibig. Hallelujah. Hallelujah. Bumukal ang bukal ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Oh, yarabahanda, larabashika, rabashanda. Pwede ko pong tawagin yung mga leader natin, mga kapatid. Ipatong nyo ang inyong mga kamay sa kanila. Hallelujah. 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 Ipag-pray po natin sila. Oh, yarabahanda, larabashika, rabashande. Oh, yarabababababashaka, rabahanda. Oh, yarabahanda, larabashika, rabashande. Hallelujah. 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 Oh, yarabahanda. Hallelujah. Oh, yarabahanda. Lahat po ng bautismo na experience, karabahanda, larabashika, rabahande. Oh, yarababababashaka, rabahande. Hallelujah. Oh, yarababababashaka, rabahanda. Yarababababashaka, rabahande. Yarabababababashaka, rabahanda. Shaka, rabahaya, rabashika, rabashande. Yarabababababashaka, rababa. Yeah. Shaka, rababababababababasha. Yarabakaya, rabakanda, rabakande. Yarabakande. Shaka, rababababababababa. Shaka, rababahaya, rabakande. Oh, yarababababashika, rabah. Yarabashakande. Shaka, rabahande. Shika, rab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 ashaka, rabah. Yeah. Receive the Spirit. Receive the Spirit. Receive the Spirit. Oh, yarabababababashaka. Baptize them, Lord. Baptize them. Empower them. Oh, yarababababababababashaka, rabah. Yarab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 a. Yeah. Shaka, rabababa. Yarababababahanda. Yarababababade. Yo, shaka, rabahaya, rababa. Yeah. Yaraba, shakara, yarababababande. Oh, shakarabahande. Yaraba, shakarabababa. Lord, have your way. Let me have your way. Oh, we surrender our life to you, Lord. Shakarababababababababa. Oh, yaraba, shakaraba, yado, shakarabasanda. Bukas mo ang iyong bibig, kapatid. Bukas mo ang iyong bibig. Simula ka magpuri sa Panginoon. Oh, start praising God. Start praising God. Yaraba. Buksan mo ang bibig mo. Open your mouth.
Yaraba! 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 Yay, 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 yay! Shakaraba! Yerebe! Oh! Shakaraba! Yaraba, yaraba, yaraba! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Yaraba! Yaraba! Tekne! Lolo! Yara! Shakaraba! Yaraba! Oh! Oh! Yay, 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 yay! Yes, Shakaraba! Hallelujah! 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 Oh! Hallelujah! 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 Kapatid, hindi kinakailangan kapag ka ikaw na bautismo, hindi kinakailangan na maintindihan mo ang sinasabi mo. Hindi kinakailangan marami kang sinasabi. You have to practice it daily sa buhay mo. I-practice mo ito, kapatid. At doon mo makikita na ikaw ay patuloy na pinupuno, patuloy kang pinapainom ng kapangyarihan ng Diyos. You need this empowerment sa buhay mo, kapatid. You need this empowerment. Dahil hindi tayo po'y nabubuhay sa buhay na nasa laman pa, mga kapatid. There is a battle. Meron po tayong labanan, kapatid. At kinakailangan mong tumatag sa iyong pananampalataya, mapalakas ka. Hindi lang po salita ng Panginoon ang kailangan mo, kundi ang empowerment ng Santong Espiritu sa buhay mo. Hallelujah, i-practice it. I-practice mo yan, kapatid. Kung minasalita lang yan, nakatagalan yan, na hindi mo naintindihan, go! I-practice mo, kapatid. Oh, yarabasante, labarabakanda, lalakaya, labakante, yarabarabante, yarakaya, lakaya, shekarabasante, yoroboshikarabasante. Oh, ya. Shakarabasanta. Yarabashakarabasante. Shakarabasanta. Yarabashakarabasanta. Oh! Empower us, oh God! Empower us! Let your will be done. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. We cry out to you. We cry out. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. We cry out to you. We cry out, come and fill Hallelujah. this place with your glory, Jesus. Come and fill this place with your power, Jesus. Come and fill this place with your presence, Jesus. Come and fill this place, glory, power, Oh, Shabaraba. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Holy Spirit, move Yes, Lord. Holy Spirit, move, O God. to you. Holy Spirit, move, O Lord. Lord, remove the dross in every heart of these people, O Lord. Panginoon, pasagin mong patuloy. Hallelujah, yung mga follow ground ng aming mga buhay. Yung katigasan ng aming mga puso. That, Panginoon, the refreshing presence of the Spirit, Lord God, continually, Lord, flow within us, O God, in the name of Jesus. Stekaramahande. Staka, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. You are entitled. You are entitled to be empowered. You are entitled to be baptized by the Spirit of God. For you are the sons and daughters of God. Hallelujah. Hallelujah. This is your secret weapon. This is your secret weapon. Hallelujah. The
enemy could not understand that word. It is you and the Lord. It is you and the Lord. Ikaw at ang Diyos lamang nag-uusap, kapatid. Hallelujah! Hindi naintindihan ito ng demonyo. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Ang Espiritu mo at ang Diyos na kanyang Espiritu ang siyang nag-uugnay. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Yarabase! Oh, Stabarabahande! Urabahande! Hallelujah! 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 Sige po, habang nanatili kayo dyan, nais ko lang pong pabuksan ang unang Korinto 14. Pwede po ba? Unang 14, meron lang pong babasahin. Sige po, habang nanatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Unang 14, 4 po. Basahin lang po natin mga kapatid. O kaya 2, o kaya 4. Unang Korinto 14. Ito po ang sinasabi mga kapatid. Sa mga taong tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, ito po ang sinasabi rito. Hallelujah. Unang Korinto 14:4 o kaya 14:2. Hallelujah. Nais ko lang pong basahin. Ang sariling pananampalataya ang pinatibay ng sasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang lesya ay pinatibay ng sasalita ng mensahe ng Panginoon. Pwede po natin ibalik sa verse 4 kung meron dyan. Verse 2 pala, verse 2. Verse 2. Praise God. Pinapalakas daw po yung pananampalataya nyo kapag tayo pin-practice natin yung ating baptism. Verse 2, ayan. Ang nagsasalta ng iba't ibang wika ay ang Diyos. Saan daw po mga kapatid? Kanina tayo nagpag-usap? Sa Diyos. Nakipag-usap ka, hindi sa tao sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsalta siya ng hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Verse 14, mga kapatid, verse 14. Last na lang, verse 14. So yan po ang benepisyo kapatid ng isang bautismo sa Espiritu. Hallelujah. Kung nanalangin ako sa wikang iyan, nanalangin din ako sa aking Espiritu. Ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-isip. Hindi mo naintindihan ang isip natin yan. Pero it is you and the Lord ang nag-uusap. Amen po ba? Hallelujah. Yan po ang ating benepisyo bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Napapalakas ang iyong pananampalataya at sa Diyos ko nakipag-usap. Hallelujah. Mula ngayon mga kapatid, na ikaw ay tumanggap at kung hindi mo matanggap ngayon, pwede po sa iyong personal na buhay, sa iyong sa kwarto, hiningin mo sa Panginoon. Sapagkat sabi po ng Biblia, kung ang ama natin sa lupa, upod ng sama, ay kaya magbigay kapag tayo humingi ng isda, hindi tayo bigyan ng ahas, kapag tayo humingi ng tinapay, hindi tayo bibigyan ng bato. How much more po ang ating amang nasa langit na hindi niya magkakaloob sa atin ang Espiritu Santo. Hallelujah. Right now, from now on, mga kapatid, your life will never be the same again. Sa Diyos po ang kapurihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. God bless us all po. Hallelujah. Ayan. Hallelujah po. Ang sarap po umiyak kay Lord. Wait lang po, naiyak pa ako. Alam nyo po nung una, nung hindi ko pa pipil yung bautismo sa Espiritu, sabi ko, ano ba mga nangyayari sa kanila? Sabi ko ganun. Para sila nasisiraan. Yung mga ganun po. Pero nung in-inspire, tama po ba yun? Na sabi ko, gusto ko rin maranasan nyo, ay grabe po yung ginawa ni Lord. At sabi nga po ni Labin, may pupunta ka na naman sa prayer night? Iiyak ka lang dun eh, sabi niya. Hindi pa po kasi naiunawaan ng bata yon. Pero pagdating ng panahon, syempre ang prayer ko sa aking mga anak, maranasan po nila yon. So ngayon po, dadako po tayo sa ikalawang bahagi na isa sa pinaka-importante pangalawang bahagi po na ating pananambahan. Para patuloy pong lumago yung ating misyon at maabot po natin yung ating komunidad ay through giving, offering, and tithing. Ayan. Kasi po ito po ay nagagamit talaga ng ating church, paghayo. Kaya patuloy po nating buksan ang ating puso, ating isipan, higit sa lahat ang ating mga bulsa. Dahil ito naman po ay babalik ng maraming beses, minsan 1,000,000 times pa, hindi po natin alam. Hindi po man natin nararanasan financially, pero yung blessing sa kalakasan, sa mga pamilya, yan po, binabalik po yan ni Lord through that. Hindi man po
sa mga material na bagay. No? Kaya ano man po ipagkakaloob nyo, malaki man po yan o maliit, pag po yan pinagsama-sama, mamumultiply po yan ang napakarami dahil iyan po ay gagamitin natin kay Lord. So bago pong lahat, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Yan. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Ama naming Diyos, tunay na napakabuti mo. Bagaman Panginoon kami nagkakasala, patuloy Panginoon na nararanasan namin ang iyong kabutihan sa bawat aspeto ng aming buhay. Kaya Lord, ang aming pong bibigay o ipagkakaloob ngayong umagang ito, each and every one, Panginoon, ay pagpalain mo. Gamitin mo sila, Panginoon, mightily, Lord God, sa daan na nais mong tahakin nila, Lord. I pray, Panginoon, na yung anumang hahawakan nila, anumang gagawin nila, Panginoon, through the works of their hands, Panginoon, through your blessing, Panginoon, ito, Panginoon, ay lumago pa. Yung mga may business, Panginoon, yung mga ginagamit mong talento, Panginoon, upang yon ang mapagkunan nila financially, Lord God, ikaw, Panginoon, na humipo sa kanila. At sa mga wala pa pong kakayanan, Panginoon, na magkaloob, ikaw po, Panginoon, magbukas ng patuloy na marami opportunity, Panginoon, upang maranasan nila ang biyaya ng pagpapalang pinansyal, Panginoon, sa kanilang buhay. At magamit mo nga rin po sila, Panginoon. Muli, Lord, maraming pong salamat sa iyo pong pinakapataas ang pagpuri at pagsamba. Ito po'y alay namin sa dakilang pangalan niyo anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen.
Minsan pa nga po, palakpakan natin ating Panginoon. Ayun po. Dumako po tayo sa announcement. Pero bago po sa announcement ay nais po muna natin i-acknowledge po, no, pasalamatan ng Lord, no, sa nangyari po sa katagumpayan po ng ating first anniversary. Palakpakan po muna natin ang Panginoon, no. Salamat po sa lahat ng sumuporta, tumulong, sa lahat po ng nanguna sa ating mga pastors, workers, leaders. So po, salamat po sa lahat po ng mga nag-support po sa atin. At naging matagumpay at umuulan po ng pagpapala. Grabe po yung ating first anniversary, no. Hanggang makauwi, may mga uwi pa tayo Grabe, grabe po talaga si Lord sa buhay po ng bawat isa sa crossover moments. Crossover Christian Family Church. Grabe po si Lord. So yun po, muli palakpakan po natin si Lord. So sa ating pong announcement, so magkakaroon po tayo ng OHB training na mag-i-start po sa June 4. So, ayan po, makikita po natin sa screen. Registration po ay mag-start na po tomorrow up to June 3. May 25 up to June 3. Ayun po ay open po sa lahat. Inaasahan po natin na lahat po ay makasama sa ating OHB training. Ito po ay 8 days lamang, kaya nawa ay makasama po tayong lahat. Ito po ay online. Lesson 1 po ay June 4, Lesson 2 June 5, Lesson 3 June 8, Lesson 4 June 12, Lesson 5, June 15, Lesson 6, June 17, Lesson 7, June 19, and then Lesson 8, June 22. Pwede po natin picturean yun nasa screen. Inaanyayahan po natin lahat po ng ating outreach na maka-join din po ang San Rafael, Lord Caloocan, Paumbong, at lahat po na naka-join po sa ating live. Open po to sa lahat. Nawa po ay maka-join po kayo. Ito po. So start na po na registration tomorrow. Yun po. Then may orientation po tayo bago po magklase. Yun po ay June 4 po before class. So ang time po ay 8:30 to 9:30. Pero ma-adjust po ito. I-adjust po natin yung ating crossover moments. So ang magiging time po natin ay 7:30 to 8:30 via Zoom. So mga katawid, i-download na po natin yung Zoom. Yung Zoom po sa ating phone, sa ating laptop. No, nawa maka-join po tayo lahat. So, yun po. Then, wag po natin, isa pa pong announcement, no? Wag po natin kalimutan ang CLDC Pentecost on June 6. Yan, palakpakan po natin sa Lord dahil ito po ay open din po sa lahat. No, nawa po, makasama po tayo lahat sa June 6 po ito. Ngayon po, tingnan na lang po natin yung ating crossover page para po sa announcement po doon. 100 lamang po ang registration. So yun po, patuloy po ang ating Sunday service, 9 o'clock. Then ang ating outreaches po, San Rafael, Paumbong, and North Caloocan. Then, prayer night tuwing Wednesday po. Then San Vicente, may bago po tayong binuksan. Yun po ay San Vicente po. So, dun po sa ating page po, i-announce din po yung araw para makasama rin po tayo at makapag-support po. Yun lamang po, maraming salamat po. Praise God. Wait lang po. Sisend ko kay Brother Dax para makita nyo po ang ating CLDC Pentecost Day. Ayan po. Ito po ay gaganapin sa June 6. Meron po itong 100 pesos registration. Gaganapin po ito sa Pampanga East Gate. Na-download mo na ba? Sama-sama po ito, buong Central Luzon. Pag sinabing Pentecost, ano po yun? Yung po yung araw, Holy Spirit. Pag Pentecost ang pinag-uusapan, yung topic kanina, ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo, so maintindihan po natin, at maranasan natin yung kapangyarihan ng Pentecost sa ating mga buhay. 1 o'clock to 5 o'clock p.m. po. Hintayin niyo po ang ating mga announcement, paano po tayo makakasama. Ang alam ko, tayo po ay hahanap ng mag-aarkila po tayo para ang buong CCFC makasama doon. Sa mga may interesado, makasama tayo doon sa Pentecost, CLDC Pentecost, 1 o'clock to 5 o'clock p.m. At alam niyo po ba kung sino magsasalita dito? Ang magsasalita po dito ay po yung assistant
na General Superintendent ng buong PGCAG. Buong Pilipinas, Assistant General Secretary po ang magsasalita. Wala pong iba kundi si Doc Fidel Monson. Mga kapatid. Nakita mo ba yun? Nakuha mo ba yung video? Kung saan tayo? Hindi. Isang malaki para tayong nasa concert. Malaking-malaki po yon. At yon ay air conditioner. Air-conditioned na isang malaking parang convention hall. Sama-sama po tayo doon. Amen? Amen? At sino po ang napagpala sa umagang ito? Taas nga po ang kamay. Ipalakpak sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Pwede po tayong tumayo lahat. Pwede po bang let us all grab isang partner lang? Isang partner lang po. Kuha po tayo ng isang partner. Tingnan niyo po mabuti ang kapartner niyo. Ayan, meron na bawat isa may kapartner. Matthew and Brother Dax, kayong dalawa magkasama. Sige po, isang partner. Kung merong isang sobra, gawin niyo pong 3. Ayan. Kung may isang sobra, isama niyo po. Si Ate Lucy. Meron na lahat. Brother Ben, meron na ang partner. Bawat isa. Dito po si Kuya Ben. Alam niyo, ano po ang kanina, ang message kanina? Ang banal na Espiritu, the Holy Spirit will empower, hindi lamang yung ating mga buhay, hindi lamang ang testimony ng bawat isa sa atin, it will also empower yung pong paglilingkod natin sa Panginoon and even our witness sa ating Panginoong Jesucristo. At maaari ba mga kapatid, ipag-pray niyo po yung kapartner niyo and she or he will be your partner buong isang linggo na ang empowerment ng banal na Espiritu sa kanyang buhay maranasan niya. Amen. Sige po, panalangin po natin ang ating mga kapartner. Sama-sama po tayo. Hallelujah, hallelujah. Oh, yarahanda rabashiki, yalalashay. Oh, Jesus, hallelujah. I-empower mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ng mga kapatiran namin na naririto, O God. Ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat buhay, Panginoon. Babae, lalaki, bata, kabataan, Panginoon. Mararanasan nila, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa kanilang personal na buhay, Panginoon. Sa kanilang pag-witness, Panginoon, ng iyong gospel na siya nagliligtas, Panginoon, ng tao. It will empower, Panginoon, ng kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa church, sa bawat isang makakasalamuhan nila, sa kanilang mga katrabaho, Panginoon, sa mga kapatiran nila, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa sinumang tao na inilalagay mo sa kanilang paligid sa buong isang linggo na ito, Panginoon. It will empower hindi lamang ang kanilang personal na buhay, Panginoon, that they will experience, Panginoon, ang isang buhay na matagumpay at kasiya-siya, Panginoon. Oh, hallelujah! We cry out, oh God, and we ask, oh God, of your Holy Spirit, Panginoon. It will come, oh God, it will baptize, Panginoon, ang sino mang hindi pa nababaptize ng iyong banal na Espiritu sa paggising, sa pagtulog, o kaya man, Panginoon, sa madaling araw, mararanasan nila that they will speak in tongues, oh God. In the name of Jesus, oh God, mararanasan nila ng kanilang mga labi. Hindi po, Panginoon, kailanman pang mapipigilan. Magpuri, Panginoon. It will praise, the tongue will praise your name, oh God. That tongue will testify your name. That tongue, oh God, will worship you day and night, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. Those hands and feet, oh God, you will use them, oh God, for the glory of your name. Lord, hallelujah, Jesus, for the salvation of souls, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. We praise your name, oh God. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. We glorify your name, Panginoon. Salamat po, Lord, sapagkat napakamatagumpay, Panginoon, ng gawain ito kung saan, Lord, ang iyong presensya, Panginoon, nasa kalagitnaan namin. Bagamat bawat isa sa amin, Panginoon, sa tingin namin mahina kami, wala kaming kakayanan, Panginoon. Basura, basahan sa harapan mo, Panginoon. Pero once, Panginoon, ng iyong mga anak, tinatawag mo for your glory, Lord.
Wala po, Panginoon, na makahahadlang, O Diyos, that you will transform that life, Panginoon, that is so surrendered, fully surrendered, completely surrendered for your presence, Panginoon, sa iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Bless in each and every one of us, Panginoon, para nasa namin daily, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Makareceive ang bawat isa ng kapangyarihan, himala, Panginoon, hindi lamang sa bawat isa, maging, Panginoon, sa kanilang mga ikinabubuhay at sa kanilang buong pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Baon namin, Panginoon, ang iyong mga salita at ang iyong presensyang banal sa aming mga buhay. We praise your name, we glorify your name, dakila ka, Panginoon. We praise you, O God. Salamat, Panginoon. This we all pray, O God. Baon, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at pagpapala. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody shall say, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Kamayan po natin ang bawat isa. Hallelujah! Hallelujah. Blessed be the Lord. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are. The fullness of His love. Where the Spirit is healing, there is freedom. Let there be freedom. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. When the Spirit of the Lord is there, There is freedom. There is freedom. where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Where the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom.